responsibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang A More Terrible Leprosy. Isa sa mga kinatatakutan na sakit noon at hanggang ngayon naman, ang ketong or leprosy. Leprosy was incurable, it was dreaded, it was a very terrible disease. But what else can be worse than leprosy? Meron pa kayang hihigit pa dito at meron pang mas hindi dapat na dumapo sa isang tao? Ito po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, A More Terrible Leprosy. Salamat po Amang Diyos sapagkat kayo ay patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat po sa pag-iingat nyo sa amin. Ilalayo nyo kami sa mga sakuna. Binibigyan nyo po kami ng aming mga kinakain at mga kailangan. Minamahal nyo po kami, Panginoon, tinuturuan, inaakay sa matuwid na landas. Salamat sa naging pag-iingat nyo sa lahat ng naglakbay, mula pa sa malalayo, maging sa malalapit man. Salamat po sa pagdadagdag nyo ng isang araw ng pahiram na buhay sa amin. Salamat sa lahat ng aming mga tinatamasa mula sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa patuloy namin paglapit sa iyo, humihingi kami ng patuloy rin yung paglilinis, O God. Nawa po ay malinis nyo kami, patawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan, ang aming mga pagmamataas, pagmamalaki. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa aming mga kasakiman at pagiging makasarili. Patawarin nyo po kami sa aming mga pagpapabaya at mga katamaran. Patawarin nyo kami sa aming mga pangaagaw at mga pagnanakaw, sa pag-iisip ng masama sa kapwa, sa pagsasalita ng mga di dapat sabihin. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa lahat ng karumihan. Sa pakikipagmabutihan sa mga masasamang espiritu. Sa pagsangguni sa kung kani-kanino at hindi sa inyo, Panginoon. Patawarin nyo po kami sa mga kinikimkim namin mga galit, mga puot, inggit. Gawin nyo po kaming malinis sapagkat nais namin, Panginoon, na tumanggap na yung pagpapala. Nais naming tahanan kami ng inyong Espiritong Banal at nais naming marinig ang inyong mensahe. Kaya Panginoon, nawa kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Tungtungan niyo po ng inyong paang inyong lingkod at nang kayo'y maitaas namin. Gamitin niyo lang po ang inyong abang lingkod na kasangkapan, subalit kayo ang maging tunay na tagapagsalita. Nang salita niyo nawa maging liwanag sa aming puso, gabay sa aming daan, lakas sa aming mga kahinaan, sagot sa aming mga tanong, maging kaliwanagan ng aming mga kadiliman. Nais namin, Panginoon, kayo ang marinig. May you sit on your throne of power and glory and dispense blessings to your people. May you be the speaker. And as you speak to us, O God, we pray that you will give us wisdom as well so we may understand how to apply your words in our daily life. Give us peace, O God. Patahimikin niyo po ang aming puso. Ang aming katawan ay bigyan niyo po ng ginhawa, lalo yung mga may mga karamdam at mga idinadaing. At nasa gayon, walang makaagaw ng pansin namin na maituon namin sa inyo. Lord, we ask that you protect us from all work of evil, from all presence of evil men and evil spirits. And in the name of Jesus, we drive away any presence of evil and frustrate any plans of evil men against this assembly. And we pray that you will be our Lord, our protector, our Savior, our speaker. We trust, Father, that you hear these prayers as we ask in the name of your Son, our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. What can be more terrible than leprosy? Mark 1, verses 40 to 42. Mark 1, 40 to 42. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Immediately the leprosy left him and he was cured.
Napakaraming beses na po nating nabasa, nadinig, napag-usapan ng kwentong ito, subalit hindi maubos-ubusan ang salita ng Diyos ng mga mensahe para sa atin, maski pa nga paulit-ulitin ang pagbabasa nito. What can we see here? First of all, let's take a look at God's softness of heart. Malambot ang puso ng Diyos sa mga nananalig at sa mga tumatawag sa Kanya. The Lord was filled with compassion for the leper. Ito pong compassion, awa, habag, isang uri ng pakiramdam, damdamin na nasa loob lamang. It's inward, therefore nasa loob. At ano ang tumawag ng ganitong uri ng pansin, ng awa ng Panginoon patungo dito sa taong ito? Siya po ay lumuhod, humingi ng habag, nanalig sa Panginoon at nanalig na kung iibigin ng Panginoon at siya'y pagalingin, ay gagaling nga siya. So he begged on his knees, believed in the power of Jesus, and believed in the power of Jesus' will. Sabi niya, if you are willing, you can make me clean. And so the Lord touched the unclean man. Ipinagbabawal po ng kanilang mga batas at kaugalian na hipuin ang taong may ketong. Sa katunayan ng taong mayroong leprosy, malayo pa lang siya, ay sumisigaw na siya ng unclean, unclean, marumi ako, layuan ako, marumi ako. At nasa gayon ay ang tao ay malalamang dapat silang lumayo. Subalit ang Panginoon ay hindi lang lumayo, lumapit pa at hindi lang lumapit, hinawakan niya ang bahagi ng katawan na ito ng ketongin. Kung sa kamay, kung sa ulo, hindi sinabi, but the Lord touched the unclean man. So it was outward. Kung ano ang nadama ng Panginoon sa kanyang loob na pagkahabag, ginawa din niya sa panglabas. Ibig sabihin, gumawa siya ng isang outward gesture, hinawakan din niya yung tao. Yung loob at labas kasi dapat ay magkapareho. Hindi may niloloob ka, hindi mo naman ginagawa. May intensyon ka mabuti, hindi mo naman ginagawa. Nasa loob lang, kailangan yun nasa loob ay lumabas din. At sa paghipo ng Panginoon dito sa taong ito, He actually went to his level. He leveled with the man. He went to the level of this man. So ano po ang kanyang na-accomplish doon? Una, socially, bumaba po siya sa level ng isang outcast. Nakita niyo po sa India, may mga taong tinatawag na untouchables. Hindi sila dapat na mahipo, hindi dapat lapitan, at maging ang anino nila ay hindi dapat na sumagi sa anino ng mga hindi untouchables. Sila yung pinakahamak at pinakamababa sa lipunan ng India. So untouchable, ganun ka, lalo na ka-untouchable ang isang may ketong. So nakikita po natin yung pagtawid ng Panginoon mula doon sa kanyang kinalalagyan hanggang sa kinalalagyan ng pasyente. At sa paghipo niya na ganon, ay lumipat ang kapangyarihan. Alam niyo po, pag may contact, syempre may osmosis, merong transfer that occurs. Kaya yung maalat na asin, ilagay mo sa matabang na sabaw, ay nagkakalasa yung sabaw. Lumilipat yung lasa ng asin doon. Kaya ganoon din ang Panginoon, asin. Tayo nga'y tinawag na asin ng sanlibutan. E di siya yung A, capital A na asin. May lumilipat na kapangyarihan mula sa kanya patungo doon sa kanyang hinihipo. Kaya yung isang babaeng dinudugo ng maraming taon, nung hipuin man lang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, anong nangyari sa Mark 5:30? At once, Jesus realized that power had gone out from him. May lumabas na kapangyarihan mula sa kanyang katawan at naramdaman niya ito. Kaya sabi niya, who touched me? At sabi ng mga nakapaligid, ang dami-dami pong nagkakamayaw sa ating kapaligiran at hayan at humihipo sa inyo. Itatanong niyo kung sino humipo sa inyo. Ang dami-dami. Kasi yun lang ang kaisa-isang hipo na may pananampalataya at yun lang ang kaisa-isang hipo na lumabas ang kapangyarihan mula sa katawan ni Kristo patungo doon sa nangangailangan. Kaya ramdam na ramdam niya yung kaisa-isang hipo na yon among many. When the Lord touched the body of that man, He went to his level and He also broke from tradition, especially from ceremonial law. What does that teach us? That genuine compassion leads to action. Maraming beses dumadaan tayo sa makalsada, nakakita mo yung mga taong putik, taong grasa, naaawa ka, pero may nagawa na ba tayo para doon? Nakikita mo yung mga batang lansangan, mo kawawa naman sila, pero may ginagawa ba tayo hanggang maawa na lang tayo? Nakikita mo yung mga nakahandusay sa lansangan at doon na nagpalipas ng gabi, dadaan ka ngayon sa kinaumagahan. Anong tingin mo sa kanila? Kalat? O anong tingin mo sa kanila? Kawawa naman. 20 taon na tayong naaawa. Meron na ba tayong nagawa? Action that makes a difference may require touching, going to the level of the needy, being affected, dispensing power. Nabawasan ka dahil nagbigay ka. Katulad ng Panginoon, naramdaman niya na may kapangyarihang lumabas sa kanya at nagpunta doon sa nangangailangan. Ang tunay na habag
dapat handa tayo na mabawasan para mapunan yung kulang na kinahahabagan natin. So action that makes a difference may require breaking away from norms, from convenient ways. Kaya ang Panginoon nagpapagaling ng mga tao maski na nga Sabbath, maski araw ng pagpapahinga at pangiling. At nung siya ay sinisiraan at pinipintasan ng marami mga relihiyosong tao dahil bakit daw siya nagpapagaling? Sabbath. Mark 2:27, then he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So the law, traditions are for man's benefit, not for man's difficulty. Kaya tinitingnan po natin na meron tayo kumisang mga nakakasanayan, mga kaginhawahan na tinatalikuran, iniiwan, maski pansamantala, para tunay na makatulong sa nangangailangan. Very interestingly, the Lord touched his patience. He was a very touching Lord in a loving, powerful, and healing way. Now, another interesting aspect of what happened in this story was that the Lord talked to the leper. Hinipo niya. And then, the Lord declared his willingness to heal him. Sabi kasi nung leper, if you are willing, you can make me clean. Sabi ni Lord, I am willing. So the Lord said the powerful words, commanded the leper to be healed, and declared healing upon this leper. Sabi niya, be clean. The healing was immediate, instantaneous, complete. Hindi na installment yung pagpapagaling, biglaan, agad-agad, at ganap. So you realize here the beauty of Jesus' power. Jesus' power is the power that we need. Now to go on with the story, Mark 1:43-45. Jesus sent him away at once with a strong warning. See that you don't tell this to anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. So matapos, nasabihin nung ketongin na kung iibigin niyo po'y mapapagaling niyo ako. Sabi naman ni Lord ay, gusto kong pagalingin ka. Sige, magaling ka na ngayon. Be clean. Binili na ng Panginoon ang ketongin na ito. Huwag na huwag mong maipapamalita kahit kanino ang naganap dito. Tahimik ka lang ha, na pinagaling kita. Pumunta ka doon sa priest, ipakita mo ang iyong sarili dahil nakalista ka doon na ketongin para mabura ka at masabing clean na at para masiyasat ka nila, mapatunayan na nagkaroon ng himala sa iyong buhay at mag-alay ka ng iyong mga handog tulad ng hinihingi ng kautusan. Hindi ka panipaniwala ang katigasan ng ulo ng pasyenteng ito. Let's take a look at man's hardness of heart. Dahil kanina, tinignan natin yung God's softness of heart. The healing episode could have been a very private and a quiet affair. The man, for all intents and purposes, could have come to him in a private audience. Kasi paano sasabihin nila, huwag mong ipamalita kung napakarami naman nakakita. So maaring talagang ito ay isang napakapribadong kaganapan. And the Lord's first wave of words was powerful as the man agreed and submitted to its essence, to its message. Ano po ba yung unang mga bugso ng mga salita ng Panginoon? Yung sabi niya, I can be clean, pinagaling. Napakabakapangyarihan, nagganap agad, gumaling nga ang tao, nagganap ang sinabi ng Panginoon, kasi yung tao sumang-ayon at napasailalim sa sinabi ng Panginoon. Itong second wave ng mga salita ng Panginoon na puro instructive. Sabi, sige, huwag mong ipamalita. Number 1. Number 2, pumunta ka sa priest, ipakita mo ang iyong sarili para ma-verify, mapatunayan ang iyong pagkakagaling. At number 3, magdala ka ng offering. Mag-offering ka. Yan ang dapat. Ito yung pangalawang grupo, pangalawang bugso ng mga salita ng Panginoon. Magkakaroon pa rin ba ito ng talab? The Lord commanded the healed man to keep the miracle a secret, to show himself to the priest as a testimony. He should have shown himself to the religious authorities to obey the law and the traditions. And of course, to testify to the right audience. Nung araw po kasi, pagka ang isang tao may leprosy, yung priest ang magde-decide, leper ka, outcast ka na, hindi ka pwedeng makipamuhay kasama ng mga walang leprosy, doon ka sa leper colony. Sama-sama kayo ng mga katulad mong may ketong doon sa kuweba, doon sa malalayo. Pero oras na merong, ay mali naman pala yung diagnosis, magaling naman pala, iba pala naman ang sakit, o hindi naman pala talaga leprosy yun, pupunta siya uli sa priest, sabihin ng priest, wala ka naman palang leprosy, o kaya, gumaling ka, himala. So ngayon, magaling ka na, tatanggalin ka sa listahan ng mga leper, pwede ka na bumalik sa lipunan.
Yun ang dapat nangyari. Nagpunta dapat yung tao sa priest, ipinakita ang kanya sarili at nagbigay siya ng offering. Subalit, hindi yun na nangyari. Kung anong inilambot-lambot ng puso ng Diyos, siya naman itinigas-tigas ng puso ng tao, unbelievably, the man disobeyed. Kararanas-ranas lang niya ng himala, hando na agad ang tigas ng ulo. Anong ginawa? He went out, he talked freely, spreading the news. Ipinagkalat ang balita at wala man lang kontrol sa sarili. He talked freely. He told nearly everybody what he should have not done, he did. He talked. What he should have done, he did not. Because he did not show himself to the priests. And what's more, he did not offer sacrifices. Yung hindi ipinapagawa, ginawa, at yung ipinapagawa, hindi ginawa. You see, without man's obedience and cooperation, God's command would not accomplish its purpose. Makapangyarihan ng Diyos, pero binibigyan niya tayo ng free will. Kung yung inuutos niya, hindi natin ginagawa, hindi nagaganap. Pero yung inutos niya, sinabi niya sa man, be clean, sang-ayong-sangayon naman yung taong may sakit at gustong-gusto niya na pasailalim siya sa kapangyarihan ng salitang yon, naganap. Pero yung sinabing, huwag mong gawin at gawin mo, binaligtad niya, hindi naganap ang kalooban ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos sa pagganapin ang kanyang kalooban dahil Diyos siya, pero binigyan niya tayo ng free will. Kaya mga kapatid, sa buhay din natin ngayon, maraming gusto ng Diyos na maganap, hindi nagaganap dahil pagkatigas-tigas ng ulo natin. Gusto ba ng Diyos na magulo ang buhay natin? Gusto ba ng Diyos na tayo may mga sakit? Gusto ba ng Diyos na tayo naghihirap? Gusto ba ng Diyos na tayo nagdurusa? Hindi. Pero ang magandang kalooban ng Diyos hindi nagaganap kadalasan sa katigasan ng ulo natin o katigasan ng ulo ng mga taong malapit sa atin, may influensya at kapangyarihan sa atin, kaya nadadamay tayo. What were the results of disobedience? The man did and the man could not internalize. The man did not and could not internalize the miracle. But hindi niya ma-internalize kasi in-externalize niya. Hindi niya lubos na naunawaan sa kalooban niya at sa kaloob-looban ng puso niya kasi hindi siya doon na malagi siya sa labas. Inilabas niya yung kwento, inilabas niya yung salita, yung katotohanan nangyari sa kanya, sa halip na pagbulay-bulayan muna niya, sa kanya lang, inilabas agad. Wala nang natira sa kanya. He never realized it. Therefore, he was not able to obey God. Yung mga kamangha-mangha pong bagay na nangyayari, may mga ganyang bagay na mas mainam sinasarili, mas mainam na ini-internalize, binagbubulay-bulayan, iniisip. Nakita niyo po si Mary, the earthly mother of the Lord. Kadalagang tao, nagdalang tao, nanganak. Maraming kamangha-manghang bagay ang nangyari. Kinausap ng anghel. Idinaldal ba niya ito? Hindi. Sabi sa Luke 2:19, Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Maraming mga banal na bagay, pag ipinamalita mo, nawawala na ng halaga. Maraming magagandang damdamin, pag lagi mong sinasabi, nawawala ng halaga. Maraming mabubuting gawa, pag lagi mong ipinagbabalita at ipinagkukukwento, nawawalan ng halaga. Lalo't kung yan ay sarili mong mga mabubuting gawa, tas ikaw din yung palakwento, nawawalan ng halaga. Kaya nakita niyo yung sinarili ni Mary ang kanyang mga nalaman, nakita, nadinig. Masyadong banal para ipagkalat. Too divine, too holy to be vulgarized, to be shared with people who will never understand it anyway. Sa tunay na buhay po at sa buhay nung nangyari doon sa may ari ng kasaysayan na ito, what can we realize here? Many people are unable to internalize spiritually. They are not able to internalize God's power because they go for loud public displays. Maging sa atin pong mga mabubuting gawa, sa ating pananalangin, pagtulong sa mga mahihirap at mga mahihina, paglagi natin itong ipinagkukwento, ipinaghahalandakan, ina-announce, nawawalan ng halaga. Kaya sa panalangin, ano po ang utos at turo ng Panginoon sa Matthew 6:6? When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Gusto mong manalangin? Magkulong ka sa iyong silid. Kung wala kang silid, magtago ka sa likod ng puno, ng dahon, ng kortina. Manahimik ka. At kung sobrang maraming tao, walang privacy, pumikit ka lang, may privacy ka na. Yan ang prinsipyo ng mga Hapones. Yumuko ka lang, may privacy ka na. Kaya tayo yumuyuko at pumipikit pag nananalangin. Sabi ganoon. At yung nakikita ng Panginoon, na lihimong pananalangin, yan ay kanyang bibigyan ng gantimpala. Subalit yung nagdadasal ka, nakita ka na ng lahat, nagkaroon ka na ng kapurihang madadasalin, meron ka pang award of the year, pinakamadasalin,
Kinilala ka na, sinelebrate ka na ng tao, sabi niya, wala ka ng premyo sa Diyos. Kasi alangan namang doble-doble premyo. Na premyohan ka na ng tao, premyohan ka pa ng Diyos. Kaya maging sa paggawa ng mabuti, anong sabi sa Matthew 6:3-4? When you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Pati pagtulong sa mga mahihirap at mga kapuspala at pag lagi ka nalang napuri ng tao dahil pinamamalita mo at ipinapakita pa, wala ka ng puring aasahan mula sa langit. Wala ka ng gantimpala mula sa Diyos. Nakita po natin kung paano pinahahalagahan yung pagiging tahimik lamang, yung pagiging mahinahon at hindi lagi na lamang na nagkakandara pa na magbalita kung kani-kanino. Na tahimik, payapa ang puso, sinasarili ang mga banal na bagay. So, what else happened? What were the results of the disobedience? First of all, we said that the man could not internalize the miracle. He was the biggest loser here. And then the people also were losers because the people had an imbalanced perception of Jesus. Ang naging tingin lang ng tao kay Jesus, healer. Halos ang tingin sa kanya ng iba, magician. Therefore, there was a hysterical reaction. Ano po ang sabi ng Bible? The man, the Son of God, the Son of Man, Jesus came to seek and to save the lost. Hindi sinabing the Lord Jesus Christ came to heal the sick. Ito yung Panginoon na ilalabas, ang kanya pong layunin ay magturo ng salita ng Diyos, magturo ng daan patungo sa kalangitan at sa kaligtasan. Subalit, sa dami ng may sakit na nagkalat kahit saan na lang, at sa kahirapan ng buhay na hindi sila makakayang tumustos para sa pagpapagamot, at sa kakulangan din ng kaalaman ng tao sa medisina, anong gano'n nangyari po? Kinailangan na ang Panginoon ay madalas magpagaling ng mga may sakit. Ang layunin niya ay magturo ng daan patungo sa kaligtasan, subalit dahil maraming nagdurusa, pinapagaling na rin niya yung mga lumalapit at mga nananalig. Pero hindi siya kahit kailan nagtayo ng healing crusade. Hindi ipinamalita ng kanyang mga disipulo, sa December 10, pupunta si Jesus dito sa plasang ito at magpapagaling ng mga may sakit. Kahit kailan, hindi yun nangyari. Dumadating siya para magturo at dahil nakakakita ng may sakit, nagpapagaling na rin. Pero hindi yun ang kanyang agenda. Because if that was the agenda, the people would be hysterical. And true enough, the people became very hysterical. Ang gusto lang nila lumapit kay Jesus, hindi dahil gusto nila maligtas, hindi dahil gusto nila ang salita ng Diyos, kundi dahil gusto nilang gumaling sila at ang kanilang mga kamag-anak. Hindi masamang layunin, magandang layunin. Subalit masamang gawin ang mabuti kung sa paggawa mo ng mabuti, nalimot mo yung mas mabuting dapat gawin. It is wrong to do a good thing when you could have done the better thing. And that's what the Lord did not want to happen. So as a result of this talkativeness, Jesus could no longer preach in the towns. Nakita natin sa storya? He had to be inconspicuous. Napigil ang Panginoon sa pagtuturo sa higit na maraming tao dahil sa kadaldalan noong napagaling. Paano pa ngayon siya magtuturo? Pumapasok pa lang siya sa bayan, sinasalubong na siya ng kutakot-takot ng taong buhat-buhat lahat ang may sakit at ang gusto pagalingin niya lahat. Hindi masama yun, gusto naman ng Panginoon magpagaling. Nagpagaling nga siya maraming beses. Pero kung kagalingan lamang ng katawan ang mapapala ng tao at matapos na ang pilay ay makalakad, ang paralitiko ay makatayo, ang pipi makapagsalita, ang bulag ay makakita at nabuhay pa sila ng 10, 20, 30 years, tapos namatay sila at pagkamatay nila, nagpunta rin uli sa impyerno para pa gumaling ang kanilang katawan kung nagkaroon lang sila ng panandali ang kaginhawaan. Ang mas mahalaga yung panghabang panahon, yung kaligtasan ng kaluluwa na hindi lang 1 million years, 1 trillion years, 1 zillion years, kundi forever. That was the agenda of the Lord, but that was being eclipsed by the people's concern for the immediate and instantaneous healing and freedom from their physical infirmities. So it would have been good, but the best thing was to be saved. So the result was, the Lord could no longer preach. Nakita nyo ang daming kalugihan ang nangyari, hindi lamang sa ilang tao, kundi sa napakaraming tao. And the Lord was obligated to stay away from the towns and to stay in lonely, desolate wilderness. So the people had to travel far out to go to Jesus. Sa halip na nakakapagturo siya sa mga synagogue, sa mga Sabbath, na nandun talaga yung mga tao, yun lang talagang mga determinado at malalakas sa mga katawan at kayang makarating sa malalayong lugar ang nakarating sa Panginoon. Napakalaking pagkaatras ng gawain ng Panginoon dahil sa isang taong matigas ang ulo. Anong mga katigasan ng ulo ninyo at ulo ko ang nagpapabagal sa gawain ng Panginoon?
Gaano karaming beses na marami na dapat na bless, pero kayo ayaw nyo maging teacher. Ayaw nyo kumanta. Ayaw nyo magamit ng Panginoon. Kaya tuloy maraming blessing ang hindi nakarating sa maraming tao dahil tinatawag ka ng Panginoon, tanggi ka ng tanggi dahil matigas ang ulo mo. Gaano karaming mga pamilya natin at mga kapitbahay at kaibigan ang hindi naliligtas dahil hindi na-i-impress sa ating patotoo. Pag nakikita yung buhay mo, laki-laki pa naman ng Biblia mo, halos hindi mo madala. Tapos sasabihin ng mga kamag-anak mo, yan ba nagba-Bible study? Ganyan na ugali ng nagba-Bible study? Huwag na, kung katulad mo lang. So dahil din sa ating katigasan ng mga ulo, maraming tao hindi nararating ng kaligtasan. Yung istoryang ito, totoong-totoo pa sa buhay natin. Akala nyo ba ang pinag-uusapan natin dito ngayon ay yung may ketong? No! We're talking about ourselves. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, ikaw ang pinag-uusapan dito. Sabihin nyo. At sabihin nyo naman, pag sinabihan kanyan, ikaw din. Tayo ang pinag-uusapan dito. Sa palagay nyo, nag-aaral tayo ng ancient history? No, we're talking about current events. Because this leper is alive and kicking today sa puso ng maraming tao. Meron pa pong nawala, kalugihan, dahil sa katigasan ng ulo ng taong ito. The temple authorities lost a genuine opportunity to believe. Siyempre, yung mga pare, matataas ang pride. Naiinis sila kay Jesus dahil nauubusan sila ng attendees at naglilipatan kay Jesus. Konti na lang ang pumupunta sa kanilang religious services at nandun lahat sa mga desert, mga bundok-bundok at hinahanap si Jesus. Nananibugho sila, nagsiselos. At ibig-ibig ba nilang maniwala, hindi lang pwede ipakita sa iba dahil baka lalong maniwala yung iba, lalo silang mawala ng mga parokyano. So maganda na sana na kung yung may ketong na ito na gumaling ay nagpunta doon sa priest, maliit lang naman yung village, siguradong kilala siya nung priest doon at yung priest din ang naglista sa kanya bilang ketongin Tapos biglang magpapakita siya ngayon na galing na, walang ibang tao, sila lang, sarilinan, makakapasok sana sa puso ng priest yung mensahe na si Kristo talaga ito toong anak ng Diyos, talagang nagpapagaling, at hindi niya kailangan maging defensive, magiging siyang teachable dahil walang audience na kailangan pagpalabasan ng kanyang reaksyon. Di po ba mas teachable tayo pag walang ibang nanonood? Pero pag may ibang nanonood, tumatapang ka, kahit ngayon humahamon sa inusuntukan, takot na takot ka, nakikisuntok ka na rin dahil nangangantsaw yung nanonood Kaya yung dalawang nag-aaway, napapasubo sa dami ng nanonood. Kung silang dalawa lang, titingin sa paligid, wala naman palang tao, uwi na lang tayo. Kaya tamang-tama, walang tao. Pwedeng sumurrender yung priest. Oo nga, totoo nga yung Jesus. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng taong ito, even many temple people lost the opportunity to believe. Hindi natin alam kung dahil sa katigasan ng ulo niya, bumalik ang ketong niya. Hindi na sinabi Pero ang point dito, nakikita natin yung bunga nun. Anong mga kahulugan pa nito sa ating buhay? Truth, people readily submit themselves to God for healing, for provision, for blessings, but can also readily disobey God and forget God's commands once they are healed, once they feel better, once they get what they want, once they are out of danger. Pag may sakit, nasa panganib, may hirap, naku, napakataimtim manalangin. Pero oras na napagaling na, oras na naibigay na ang gusto, guminhawa na, nalilimutan ng Diyos. People do not understand the chain of reaction of many negative events caused by their disobedience to God. Tayo kaya ang leper na ito na pinag-uusapan? Maaari. Maraming anyo, maraming hugis ngayon ang leprosy. Hindi na lang yan yung kumakapit sa balat at buto. Ang mas masahol na keto ngayon ay yung kumakapit sa kaluluwa ng tao. Kung tayo po yung leper, kung tayo yung merong spiritual leprosy, our sins separate us from the godly, from our families, from the good people. Our sins make us unclean. Seek God's healing. Seek God's spiritual healing, especially. Yung si Jesus, na nagpagaling doon sa may ketong na yon, si Jesus pa rin ngayon, di naiiba. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. And 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. God's will is that all should be clean and that all should be saved. 2 Peter 3:9, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hindi tayo lagi nakatitiyak na nasa mabuting kalooban ng Diyos na gumaling ang ating mga sakit na pangkatawan. Maaaring gusto rin niya, kaya tayo nananalangin. Pero ang panalangin natin, kung gusto niyo po, ibigay niyo. Kung ayaw niyo po, tinatanggap ko ang inyong kagustuhan.
Ganun dapat. Kasi hindi tayo sigurado tungkol sa physical healing lagi. Kasi siyempre, alangan namang hindi na mamatay ang tao. Talaga naman ang tao ay nakatakdang mamatay para pumasok na doon sa kalangitan. Pero ang nakatitiyak po tayo, laging gusto ng Panginoon na magkaroon ng spiritual healing. Lagi. So maaari tayong manalangin para dyan, at lalo namang maaari tayong lumapit sa Diyos tungkol dyan. So kung tayo po may mga spiritual leprosy, lumapit sa Diyos, magpalinis. Ganon din siya kahanda, ganon din niya kagustong gawin yon, tulad ng ginawa niyang pagpapagaling doon sa pinag-uusapan nating lalaki. Ngayon, maaari namang tayo ay nando sa pangkat na pangalawa, hindi yung may leprosy na dapat pagalingin, kundi napagaling na. Napatawad na tayo ng Diyos. Natanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nailayo na niya tayo mula sa mga bunga ng ating kasalanan kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. If we have been cleansed and we have become recipients of God's healing and touch and blessing, ang tanong, are you now obeying His words? Do not just get and forget. Ganyan naman ang mga tao eh. They get and forget. Gusto nila naman ang ginagawa ng Diyos, God gives and forgives. Tayo naman, we get and forget. Hindi dapat ganyan ang relasyon natin sa Panginoon. May dinalangin na kayo, sinagot na. May karamdaman kayo, pinagaling na. Mga kasalanan natin, pinatawad na. Aba, remember to obey God. Remember to follow God's word. Very especially if you've already become a recipient of God's blessings. Deuteronomy 8:11, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees. Ano pong sinabi ng Panginoon? Utos doon sa tao na yon, do not talk about it. Ngayon, now we can talk about it. We should. Kasi people now should know about the Lord as healer, as Savior. So, hindi na natin ngayon ganap na ililihim ang mga kabutihan sa atin ng Diyos kasi hindi na naman siya pagkakaguluhan kung saan eh. Now, we should talk about God's goodness to us. Katulad ng taong inalihan ng maraming masasamang espiritu. Nung mapalaya ng Panginoon, gustong sumunod sa Panginoon yung taong ito, sabi ni Lord, no, umuwi ka sa inyong bayan, sa inyong barangay, and tell them how much the Lord has had mercy on you. So we should now tell people about God. At ano pa, sabi, show yourself to the priest. In other words, ipakita mo sa mga tamang mga dapat makarinig na ikaw'y napagaling na. Sino ang priest natin ngayon na pwede nating pagpakitaan ng pagpapagaling ng Panginoon? Hindi ang ating mga kasambahay, unang-una. Ang ating mga kaeskwela, kung estudyante tayo, ang ating mga kasama sa trabaho. Makita nila na gumaling na yung ating leprosy. Yung dati nating masamang ugali na tanggal, nag-improve. Yung ating mga kasamaan, naging kabutihan. Makita nila yon para sila man ay manalig. Anong ipinapakita natin? Kailangan ang pinapakita natin na napagaling na tayo ng Panginoon. At pagkatapos, ano pang utos niya? Sabi niya, make your offering. Yung mga iba, napakataimtim manalangin pag hihingin sa Diyos. Pagka may offering na, nagpupunta sa banyo. Nagmamaang-maangan. Invisible yung offering basket na dumadaan. Hindi nakikita. Nakita nyo kung gaano kahalaga even the offering there is commanded by the Lord. Paano nga naman aandar yung temple kung wala kang offering? At paano mo ipapakita sa Panginoon yung pagtanaw mo ng utang na loob na hindi mo malang suklian yung kanyang kabutihang loob? So what can be worse than leprosy? The leprosy of the tongue. Unclean lips. Yung katabilan na wala sa lugar. Yung palang tao na yun mas masahol pa ang kanyang ketong sa dila. Napakatabil. Yung mga dapat sabihin, hindi sinabi. Yung mga hindi dapat sabihin, yun ang sinabi. Unclean lips. Mouths that oppose the will of God. Mouths that talk ill of people and against good sense. Isa pong major lesson that we like to remember sa pag-aaral na ito, mga kapatid, do not talk too much. Pakiulit nyo nga yan sa katabi nyo. Do not talk too much. Sabi naman ng katabi nyo, look who's talking. Diba? One of the wisest things we can do when we do not know what to do is to shut up, to keep quiet. Proverbs 4:24. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Ilayo ang mga masasamang mga salita. Proverbs 21:23. He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. Totoo nga naman.
Kung marunong kang magpigil magsalita, nalalayo ka sa gulo. Maraming gulo ang sinuong na ng maraming tao dahil sa katabilan. At alam niyo pong matatabil, tuwing may nag-aaway, sangkot. Kasi sabi ni ganyan, halika dito, sa patunayan mong sinabi mo, nasa sangkot, sapagkat matabil. Psalm 19:14, napakagandang panalangin, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. So brothers and sisters, do not shortchange yourself, do not shortchange others, do not offend God by talking wrongly. Obey God, do not talk too much. Many times, keeping quiet can be our best decision, can be our best action, and can be our best reaction. You don't always have to react with words. When you react with silence, mas napagkakamalang ka matalino. Kahit di ka nag-iisip, akala ng tao nag-iisip, kaya tahimik. Pero yung madaldal at matabil, lalo lang niyang ibinubulgar na hindi siya marunong mag-isip. We only advertise and display our ignorance when we talk. Sabi sa Bible, even those who are not very wise are thought of as wise when they do not speak. Sometimes, our best achievement is just not to talk. At naiiwas tayo sa maraming mga sigalot. Who cannot control his or her tongue? Isa ngayon yan sa ating mga prayer items. Tatlo po ang nais kong balikan natin ngayon. Una, kung sino man sa atin ang meron pang mga spiritual leprosy, manalangin ngayon. Humingi ng tawad at pagpapagaling sa Diyos mula sa mga kasalanan. Pangalawa, kung sino man ang napagaling na ng Diyos, sinasabing Christian na ako, tumanggap na ako kay Kristo, napatawad na ako, sumusunod na ba tayo sa inuutos ng Panginoon? Hindi lang yung tatlong pinag-usapan po natin ang dapat sundin, siguradong may personal na ipinagagawa sa atin ng Diyos ayon sa ating napaka-personal na kalagayan. Sumunod na ba tayo? Kasi kung hindi pa, sumuko ngayon manalangin at magpasyang sumunod na. At pangatlo, marahil ito'y para sa lahat, mga 97%, bawas-bawasan ang kadaldalan. Bawas-bawasan ang mga comment, ang mga remarks, ang mga walang mga kasaysayan at mga katuturan, mga salita na nagpapalala lang ng mga relasyon ng tao, nagpapagulo sa buhay, at nagpapahalata na tayo yung mga mangmang. Kailangan magbawas-bawas ng kasasalita, lalo't hindi ikinakabuti ng kapwa. Tayo manalangin, at alinman sa tatlong panalangin na yan ang dapat gawin, magpalinis, o kaya nalinis na, magpasyang sumunod, o kaya para sa marami sa atin, magpasyang bawasan ang kadaldalan. Manalangin ngayon sapagkat narito ang Panginoon. I cannot pray for you. You have to make it very personal. Make your prayer in silence, then we will all pray together. Salamat po aming Diyos sapagkat maaari kaming lumapit. Ano man ang idinalangin ng mga kapatiran, mga panauhin, mga kaibigang narito ngayon. Nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng kumilos sa aming buhay. Igawad mo ang paglilinis, Panginoon, pagpapatawad sa mga nanalangin ng ganito. Igawad mo ang kapangyarihan, Panginoon, sa mga nagpasyang sumunod, sa mga bahagi ng buhay na hindi pa nagiging masunurin sa inyo. At sa lahat sa amin, lahat kami, turuan mo, Panginoon, kung paano kokontrolin ang aming mga bibig. Kung paano hindi kami nagsasalita ng masakit, nakasisira, nakagugulo, nakapagpapababa ng aming kapwa. Kung paano hindi kami lalong nagpapakalat ng mga kasinungalingan at kaguluhan. Hipuin niyo po ang aming labi. Hipuin niyo po ang aming buhay. At nang sa gayon, physical leprosy, emotional leprosy, spiritual leprosy will not be found among us. But what can be found, Lord, is your healing power and your peace and your excellence. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa mga dalangin na ito. Mga kapatid, sa ilang saglit pa, tayo yumuko sa Panginoon at patuloy na manalangin. Kung anong iniudyok sa inyo ng Espiritong Banal na ipanalangin sapagkat narito ngayon ang Panginoon, handa na dinggin at handang sagutin ang ating mga panalangin. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang A More Terrible Leprosy.
pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyong buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Bakit sinasabing this nation can be great again? Kailan nga ba naging great ang Pilipinas? Napakarami sigurong matatawag na greatness ng lahing Pilipino, pero kung sa technology, sa trading, sa material culture, matatawag siguro natin yung from the 11th to the 13th centuries na golden age ng Philippine civilization. Kasi pagka hinukay natin ang mga libingan ng ating mga ninuno, yung mga diggings nga na na-date dyan sa panahon na yan, napakalaki ng ebidensya ng sophistication and improvement and development of our civilization. Metal craft, halimbawa, yung mga paghahabi, pottery, bagamat maraming imported from China and the other countries, it only means that we are vigorously trading with these people. So isa yan na matatawag na golden age. Yung pagsisimula at paglago ng Ifugao Rice Terraces is a golden age, no, in terms of community work or public work, if you might call it. Yung ating pagtayo laban sa Espanya sa ating himagsikang Filipino noong 1896 at ang pagwawagi at ang deklarasyon ng independensya noong June 12, 1898, ang pagsulat ng konstitusyon sa Malolos, na kauna-unahang konstitusyon ng isang republika sa buong Asya. These are high water marks of a civilization. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit, walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikas, o tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali.
Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang maliw. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Hallelujah! Ating pagigmay ang kapakilan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig niyo'y ipagbubunyig ng buong sigla. Ating ialay tong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah! Hallelujah!
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!